Ayaw niya na magkaroon ng anumang hadlang para maranasan ng tao ang paglaya mula sa kasamaan, kagalingan sa mga may sakit, at ang kabutihan para sa mga nangangailangan ito. Kaya kahit tayong mga tao, hindi tayo dapat maging hadlang sa kabutihan na nais na maranasan ng Diyos ng lahat ng tao. Ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo, at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, Huwag niyo siyang pagbawalan sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo, ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitina ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa mga maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pang mapunta ka sa langit ng putol ang isang kamay, kaysa may dalawang kamay kang mahulog sa impyerno, sa apoy na hindi mamamatay. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang paa, kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. Kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos ng bulag ang isang mata, kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Do'y hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Minsan po nakausap ko ang isang exorcist. Ito po ay isang pari na itinalaga ng simbahan para sa ministeryo ng pagpapalayas ng mga demonyo o masasamang espiritu. Tinanong ko siya, sabi ko, Father, paano yung mga lugar na hindi naaabot ng mga pari? Kapag may sinaniban doon o mayroong panggugulo yung masamang espiritu doon, paano kung walang itinalaga yung obispo na maging exorcist doon sa lugar na yon? Paano matutugunan yung pangangailangan ng mga tao? Sabi sa akin ng exorcist, Father, alam mo nakamamangha na sa mga lugar na walang pare o malayo ang simbahan, kapag walang exorcist, kahit yung mga pastor, yung mga Kristiyano na hindi Katoliko, kapag pinalayas nila yung demonyo sa pangalan ni Jesus, umaalis. Talaga pala, Father? So, ibig sabihin pala, kahit sino, pwede. Hindi, Father. Kasi sabi niya, nung dumating na yung pari doon, nung magkaroon na ng pari doon sa lugar na yon, hindi na nakapagpapalayas ng demonyo yung ibang pananampalataya, yung hindi Katoliko, hindi na rin nakakapagpaalis. Kasi may pari na. At nakamamanghang isipin na, una, lahat pala pwedeng gamitin ng Diyos bilang instrumento ng kanyang pagpapala, lalo na kapag may nangangailangan. Hindi nais ng Panginoon na ang sino man ay pahirapan ng masamang espiritu. Amen? Kaya kahit na sino, kahit hindi Katoliko, pwede pala niyang gamitin para sa layuning ito. Pero, ang nakapagtataka at nakamamangha din naman, nung dumating na yung pari, hindi na nakapagpapalayas yung iba. Bakit? Pinatototohanan ng Panginoon na itong kapangyarihan ay sadyang ipinagkatiwala sa simbahang Katolika. Kaya kapag mayroon ng available at ito ay naidudulot na ng simbahan sa lugar na iyon,
Hindi na kailangan ng iba pa, sapagkat ang kapangyarihang ito ay ipinagkaloob na ng lubusan sa ating simbahan. Minamahal ko mga kapatid, ito'y patotoo ng narinig nating ebanghelyo ngayon, na basta sa layuning mabuti, ang Panginoon ay gagawa ng lahat ng paraan para maipagkaloob ang ating pangangailangan. Palakpakan niya natin ang Panginoon. Ayaw niya na magkaroon ng anumang hadlang para maranasan ng tao ang paglaya mula sa kasamaan, kagalingan sa mga may sakit, at ang kabutihan para sa mga nangangailangan nito. Kaya kahit tayong mga tao, hindi tayo dapat maging hadlang sa kabutihan na nais na maranasan ng Diyos ng lahat ng tao. Ito yung paalala sa atin ng mga pagbasa. Sa unang pagbasa, narinig natin na mayroon dalawang tao na kung tutuusin ay unauthorized, in quotation marks, na magpahayag ng salita ng Diyos sa mga tao, na magpropesiya sa mga tao. Dahil ang pinagkalooban lamang ng Espiritu sa isang ritual na isinagawa nila Moises ay 70. Pero meron dalawang natagpuan ang mga Israelita na ginagawa kung ano yung ginagawa ng 70 kahit na sila ay hindi authorized. At ano ang sabi ni Moises? Kung sila'y pinagkalooban din ng Espiritu, sino tayo para hadlangan ng mga ito? Kung ako nga ang tatanungin, lahat ng Israelita gusto kong magkaroon ng Espiritu na iyon na ipinagkaloob ng Diyos para magpahayag. Hindi mababawasan ang kanyang karangalan dahil dahil lang sa maraming tinawag ang Diyos at hinirang at pinagkalooban ng Espiritu para gampanan ang gawaing ito. Si Moises ay hindi nais na hadlangan yung gumagawa ng kabutihan. Ganon din ang ating Panginoong Jesucristo. Matapos na makita ng ilan sa mga alagad at sabihin ni Juan na nakakita po kami ng isang tao hindi authorized, hindi natin kasama. Nagpapalayas po siya ng masasamang espiritu. At sa kwento, napalayas naman ng taong ito talaga yung masamang espiritu. Ano ang sabi ni Jesus? Huwag nating hadlangan. Huwag nating hadlangan. Sapagkat kung sa pamamagitan ng taong ito na gumawa ng mabuti sa ngalan ko ay nakalaya ang tao mula sa masamang espiritu, naganap ang kalooban ng Diyos para yung kabutihan ay maranasan ng taong nangangailangan. Amen po ba yun? Itong ugali na ito ni Josue sa unang pagbasa at ni Juan sa ating mabuting balita ay ugali kung minsan din nating mga Kristiyano na para bang gine-gatekeep natin ang biyaya ng Diyos. Na para bang minamasama natin kahit yung ginagawang mabuti ng ibang tao na hindi natin kakampi o hindi natin kasama o hindi kabilang sa ating simbahan o sa ating pamayanan. Simply put, may mga tao na hindi natin masyadong gusto na gumagawa rin ng mabuti. Pero dahil hindi natin sila gusto, pinipigilan natin o hinahadlangan natin yung ginagawa nilang mabuti. At yan ay labag sa kalooban ng Panginoon. If Moses and Jesus allowed these unauthorized people, the people who did not belong to them, to do good things for the greater glory of God and for the welfare of their fellow men, who are we to prevent them if God wills to manifest His goodness through them? Sino po ba tayo para hadlangan yung kapwa-tao nating gumagawa naman ng mabuti? Kuminsan kasi, napakaswapang natin sa pribilehiyo na tinanggap natin. Remember, that if you can do good because you were chosen and you were given that opportunity to serve and to do good to other people, halimbawa na binigyan ka niya ng kayamanan para makatulong sa kapwa, ikaw ay kabilang sa isang ministry na kapaglilingkod ka sa Diyos at nakagagawa ka ng mabuti sa iyong kapwa. Kung nagagawa mo yan ng mabuti, salamat sa Diyos, pero tandaan mo yan ay pribilehiyo. Hindi mo yan karapatan. Dahil pag inisip mong karapatan mo yan,
iisipin mo rin na yung iba, wala namang karapatang gawin yon, pipigilan mo sila. Pero pag inisip mo na yan ay pribilehiyo lang na ipinagkatiwala sa'yo, hindi mo ipagmamalaki, hindi mo ipagmamayabang. At higit sa lahat, hindi ka matetreten, hindi ka mai-insecure kapag may ibang tao na gumagawa ng ginagawa mo o may taong gumagawa ng mas mabuti kaysa sa mabuting ginagawa mo. Nasusundan po ninyo ako? Yun ang problema sa atin, kung minsan swapang tayo sa biyaya. Gusto natin tayo lang ang nagiging daluyan ng pagpapala sa iba. Kaya pag may ibang gumagawa na ng mabuti, lalo na pag hindi natin gusto yung mga taong yon, dinediscredit natin. Ito yung sinasabi sa ikalawang pagbasa natin ngayon na mag-ingat tayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Kasi pananagutan natin sa Diyos yan. Kapag gusto mo, ikaw lang ang gumagawa ng mabuti para ikaw lang ang magmukhang mabuti sa ibang tao, ay naku, pananagutan mo yan sa Diyos. Tanong niyo sa akin, bakit? Dahil baka kapag hinahadlangan mo yung mabuting ginagawa ng ibang tao dahil hindi mo sila gusto, ang hinahadlangan mo hindi yung taong gumagawa ng mabuti, kundi ang Diyos na gustong gumawa ng mabuti sa pamamagitan ng mga taong iyon. Sabi ni Gamaliel sa kanyang mga kapwa Pariseo sa gawa ng mga apostol, nung pinag-uusapan yung ginagawa ng mga Kristiyano, sabi niya, huwag nating pigilin ang mga Kristiyanong ito kung sila'y hindi sa Diyos, sila'y mabibigo. Pero kung sila'y sa Diyos, baka lumabas sa bandang huli, ang Diyos ang kinakalaban natin. Hayaan yung gumawa ng mabuti, ang mga taong gumagawa ng mabuti. At hanggat maaari pa nga, tulungan natin sila kahit hindi natin sila kakampi, kahit hindi natin sila gusto. Amen ba yon? Nako, sa mga parokya, ganyan eh. Dati sobrang matulungin kasi gusto nila si Father. Tulong, bigay todo talaga yung tulong kasi gusto nila si Father eh. Lahat ng magagandang projects ni Father, susuportahan nila kasi gusto namin si Father. Eh bakit ngayon hindi ka na matulungin? Madami din namang magandang layunin, yung paring bago, hindi mo nga lang masyadong gusto yung pare, ibig sabihin ba nun, hindi mo nasusuportahan yung kanyang mabuting layunin? Baka sa pagkakait mo ng tulong sa layuning mabuti ng pari na hindi mo gusto, ang hinahadlangan mo'y hindi yung pari, kundi ang Diyos na ginagawang instrumento yung pari para yung kanyang mabuting kalooban ay magkaroon ng kaganapan sa simbahan. Amen ba yon? Huwag mong tingnan yung tao. Tingnan mo si Jesus na nagbigay sa iyo ng atas na gawain at ng gampanin na tumuwang sa mga gawain ng simbahan para yung mabuti ay magkaroon ng kaganapan. Amen? Anyway, mapapalitan din naman yung pari na yan kahit hindi mo gusto. Tama o mali? The same is true with the human organizations. Sasamahan man yan sa simbahan o sa ating pinagtatrabahuhan, sa mga grupong inyong kinabibilangan, minsan may loyalty tayo dun sa mga favorite nating leaders eh. Nung yung leader na ito, bigay todo yung tulong mo, lahat papuri binibigay mo. Nung ang nahalal ay hindi mo gusto, nung ang namumuno ay hindi na yung barkada mo, hindi na yung kaibigan mo, wala nang ginawang tama sa paningin mo. Uulitin ko, baka sa paghadlang mo sa mabuting ginagawa nila o paninira mo sa mabuting ginagawa nila, ang nahahadlangan mo ay ang kalooban ng Diyos. Malapit na ang eleksyon, uso na naman ang siraan. Baka naman yung mabuting ginawa nung isang politiko ay dinidiscredit mo para lang pumabor sa iyo. Di ba pwedeng kilalanin natin na may mabuting nagawa yung tao? Hindi ba dapat makipagtulungan tayo anuman ang mabuting layunin ng mga politiko? Kahit yung politiko mismo hindi natin gusto, kung mabuti ang layunin, hindi ba dapat nakikiisa tayo? Hindi ba dapat nakikipagtulungan tayo? Dahil baka sa pagiging balakid natin sa mabuting layunin ng kahit na sinong tao,
Ang hinahadlangan natin ay hindi yung taong gumagawa ng mabuti, kundi ang Diyos na naglalayo ng kabutihan sa pamamagitan ng taong iyon. Amen po ba yun? Kaya mag-ingat po tayo, minamahal ko mga kapatid, sa ating mga iniisip at sa ating ginagawa sa mga taong gumagawa ng mabuti. Huwag nating masamain yung mga taong hindi natin masyadong gusto, lalo na't kung may ginagawa naman po silang mabuti. Alam po ninyo, minsan may mga sumusubok sa akin sa bagay na ito. Father, anong masasabi mo dun sa mga ibang mga paring vloggers? Father, anong masasabi mo kay Father ganto, kay Father ganto, kay Father ganto? Kasi po, ako, mas gusto ko po yung style mo, Father, ng bola pa. Yung iba, Father, ayoko kasi iba masyadong ganyan. Dami nilang comment sa iba, tapos ikaw papupurihan. Alam niyo kung anong sinasabi ko? Iba-iba kami ng estilo, pero iisang salita ng Diyos ang ipinapahayag namin. My style does not appeal to everyone. Hindi naman kayo lahat gusto yung style ko Yung iba sa inyo, mas gusto yung style ni Father Fidel, yung style ni Father Joel Gatus, yung style ni Father Jerry Orbos, yung style ni Bo Sanchez, yung style ni Father Fiel, at ang kung sino pang sinusundan ninyong content creator na pare. At ako, okay lang yun. Kung pagkatapos ng homily ko, hindi kayo satisfied, pag-uwi ninyo, panoorin ninyo sila para ma-fulfill kayo spiritually. Amen? At para matulungan kayong mas mag-grow. Sino ako para pigilan ang magandang layunin ng mga kapatid kong paring ito? Di ba? Hindi kami tinawag ng Diyos at binigyan ng gift of preaching para magsiraan at para ikumpara ang sarili namin sa bawat isa dahil bawat isa sa amin unique. At dahil unique kami, mas marami kaming naaabot pag nagtulong-tulong kami. At ganyan din tayo bilang mga tao. Kahit hindi mo kakampi, kahit hindi mo kasama, kahit hindi mo gusto yung tao, suportahan mo kung may mabuting ginagawa. Huwag mong pipigilan. Dahil baka sa pagpigil mo, ang pinipigilan mo na pala ay ang kalooban ng Diyos. Amen? God moves in mysterious ways. And He uses other people, even the people that you don't expect. Pwedeng gamitin ng ibang tao para maganap. Pwedeng gamitin ng Diyos ang ibang tao, kahit yung hindi mo inaasahan, para maganap ang kanyang mabuting kalooban. Amen? At sa misang ito, ang siyasatin natin ay ating mga puso. Imbis na humanap tayo, at imbis na pag-inita natin, at humanap tayo ng ipupula sa mabuting ginagawa ng iba, tanungin muna natin ang ating sarili. Ano ba ang ginagawa kong mabuti? Meron ba? Kung wala, huwag ka na lang manira. Amen. Mula sa makasaysayang simbahan ng Baraswain, binabati ko kayong lahat at nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking social media ministry, ang Sa Madaling Sabi. Ang aking mga pagninilay araw-araw ay maaari din po ninyong marinig sa #1 Catholic prayer app sa buong mundo, ang Hallow app. Alam nyo ba na maaari din ninyo itong i-download ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store para manatili kayong updated sa mga pagninilay sa Ebanghelyo araw-araw. Gayun din naman, huwag niyong kalimutan na i-like at mag-subscribe sa aking social media platforms na makikita po ninyo dito sa ating screen para manatili kayong updated sa mga bagong contents. Maririnig din ninyo ang aking podcast sa Spotify. Naglalabas po ako ng content every Thursday at yan po ang Sabihin Mo sa Akin. Kung na-inspire at na-bless ka ng reflection na ito, huwag mo sanang kalimutan na i-share din ito sa mga kapamilya o kaibigan mo na nangangailangang marinig din ang mensaheng ito. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation. Hanggang sa muli.